Alas 6:38 na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? Ito, Panalo! Kahapon ay nagsagawa po ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee at isa sa mga lumitaw doon ay yung isang kontraktor ano pala, may-ari tama ba? O kasama doon sa siyam na mga construction company. Si Diskaya, si Sara Diskaya. Ito, nasa linya po natin Senator Erwin Tulfo, Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Senador, magandang umaga po. Hello, Senator. Magandang umaga po, Sir Melo. Thank you po. Thank you. Marami na ba kayong mga nakuha na magagamit po laban dito sa mga sangkot sa flood control project? Pero may mga may-ari po ng construction company o wala pa, Senator? Kaya nga po, nag-issue na po ng sinight po ng contempt itong mga dalawang hindi po nag-attend at saka dalawang opisyal ng DPWH. Susunod po dyan, warrant of arrest po yan. Kapag sila po ay hindi sumipot, sila po ibibigyan na po ng warrant of arrest para sila po ibit-bitin physically sa Senado. Yung high tone, wala po, walang representative, Senator? Wala po yata, wala po. Basta dalawa po yun, dalawang contractor po ang hindi sumipot. Apo. Ang hinihingi din po natin sa susunod na hearing ay yung mga may-ari kasi yung iba po ang pinadala lang nila ay ang kanilang mga managing director, operations officer, hindi ho tayo pumayag at ang sinabihan po natin si Chairman Dante Marcoleta na kailangan yung may-ari mismo kasi maaring hindi masagot po yun ng mga opisyal lamang po kung opisyal lamang po ipapadala sa hearing. Ito pong si Mrs. Sara Diskaya, ano po ang mga nire-represent niya? Di ba ito'y taga St. Timothy at saka Alpha and Omega at saka merong St. Gerard, Opo. Actually, siyam po yan, tatlo lang po. Pero base po sa dokumentong hawak po ng committee ngayon, 9 po ang kanyang kumpanya. Pero kahapon po, nung medyo nagkagit-gitan na, inamin niya po na sinabi niya na nag-divest siya. Pero nahuli po natin dahil nakapagtataka po, karamihan doon, official pa rin po siya as Chief Financial Officer po. So, pag ganun po kataas ang hindi nga niya po, sinabi niya po, ayon po sa akin si informante, siya pa rin po ang COO, Chief Operating Officer. Sinabi niya, hindi na po, siya po ay CFO na lamang. Ganun pa rin po. So, ibig sabihin, meron pa rin siyang hold or stake doon sa mga kumpanya po na hawak po namin right now, yung mga pangalan. Opo, at itong siyam na ito, meron po may mga proyekto o may dealings with DPWH, lahat po ito, yung kanyang mga kumpanya na ito? Sa totoo lang po, paring Melo, 100 plus ang kanyang mga flood control projects. Hindi lang flood control, may mga ilang flood projects sa DPWH. Ang estilo kasi, paring Melo, kaya napakadaming kumpanya, nagtayo ng maraming kumpanya. Ang gagawin nila dyan ay sila-sila. Sasali siya na 5 kumpanya, 6 na kumpanya para kung natalo man yung 4, 5, may matitira pa rin isa. Ito yung tinatawag nilang sa linggo nila, sa language ng mga kontratista, bidding-biddingan. Kunwari may bidding pero wala naman dahil iisang tao lang ang sumali, paring Melo. Kunwari ako, meron akong 1, 2, 3 construction, may ABC construction ako, Erwin construction, Manila construction, 4 sasali. Papasali ko yung 4. So definitely, isa doon naman mananalo. Tapos yung kumpanya na, for example, ikaw may kumpanya ka, isa kang kumpanya, Melo Corporation, babayaran na lang kita, paring Melo, 5% or 3%. Huwag ka nang sumali, paring Melo, tanggapin mo lang. So kahit talunan ka, paring Melo, i-atras mo na lang, may kita ka pa rin sa akin. Ano pala ito? I, we, and us equals ours. Kanila lahat. Kanila lahat ang ganito yan, Senator. Paano ito nakakalusot? Siyempre, alam naman natin, merong kasabwat, pero may mga prosesong dapat sinusunod. Meron tayong tinatawag dyan sa pagbibiding na yan, lalo sa gobyerno siguro, yung due diligence na tinatawag, pinag-aaralan mo yung profile ng kumpanya at pag lumitaw na nandito ka lahat, dapat yun nakakapukaw na po ng atensyon ng agency na nagpapabiding po . Alam mo, paring Melo, lahat kasi ng
dadaanan ng papel ang Bids and Awards Committee, yung BAC, may Opo. reglo yan at 3%. Tapos yung dadaan pa yun sa Technical Working Group, TWG. Sila yung titingin kunwari sa papel ng contractor ko ito ay AAA, kung ito ba ay pwede ba at karapat dapat sumali. Yan, natatakpan din yan yung mga mata ng pilak. So 3% din yan. So dyan pa lang kayo sa DPW is 3%, 3%. 6% kaagad ang napupunta sa mga yan para makasali ka sa mga bidding plus yung losing bidder, Opo. another 3%, 9%. So, ganun na nangyayari parang Melo doon sa bidding niya. Kaya sinasabi nating wala bang nagbabantay, pati yung nagbabantay natatapalan ng pera. Yung sinasabing PICAB, yung Philippine Contractors Accreditation Board, puro mga contractor din pala yung mga board of directors at saka mga official. So, paano sila magbabantay, paring Melo? So, yun, medyo malino na po ito. Kahapon ba natanong yung mga taga-public works tungkol dito sa siyam na nagpa-participate sa DPWH nito mga kumpanya po ni Miss Diskaya? Nagtuturoan yung sumasagot na Yusek Cabral sa Opo. planning, hindi niya alam daw at tinuturo niya yung mga ibang kasamahan niya. Pero sa susunod na hearing sa September 8, diyan tayo patutungo ngayon yung mga siyam na kumpanya ni Diskaya. At marami pa, inimbitahan na rin ng BIR, paring Melo, para matanong sila doon sa mga sasakyan ni Sara Diskaya, ng pamilya Diskaya, yung kanilang tinasabi na 40 plus na mga sasakyan, kung ito ba'y nagbayad ng buwis. Pero initially, mukhang ayon sa aking informante sa customs, parang 18 na yata doon ay talagang minanipula ang tax, yung import tax, paring Melo. Ako, may sasabit din pala doon. Sa customs. Pwede. Opo, paring Melo. So, I think any moment from now ay maglalabas ang Bureau of ang korte ng search warrant para makapasok ang mga tiga BOC doon sa kanilang garahe, paring Melo. And then hahanapan sila ng mga dokumento, yung kanilang proper papeles na nagbayad sila ng tamang buwis sa mga sasakyan na yan. Senator, yung yung sa Wawaw, may napiga ba kayo doon? Kasi narinig lang namin invoke my right to self-incrimination kahapon. Senator? Alam mo, si Senator Jinggoy kasi ang nag-cross-examine, pero napagdesisyonan ng ilan sa amin na sa susunod na hearing, pag ganyan pa rin ang sagot, mapipilitan na i-cite for contempt kasi tila nagsisinungaling na. Yung kung mapapansin mo, inamin niya yung kanilang flood control sa Quezon at saka dito na sa Quezon City. Pero ayaw niyang magbukas. Pag tinanong na sa Bulacan yung kanyang ghost projects doon, puro invoke na lang against self-incrimination. So, mapipuwersa ngayon ang committee na i-cite siya na contempt para makulong siya doon sa ibaba na sa basement po ng Senado. Kasama siguro si Diskaya pagpatuloy nagsisinungaling kasi obviously talagang mga kasinungalingan na lumalabas dito sa dalawang contractor na ito, parang Melo. Opo. So ano po ang kasunod? Naasahan po natin sa sunod na hearing, Senator? Ay kailangan na actually inaantay namin, mag-volunteer sila, sabihin kung hindi man in public, sa executive session, kung sino mga kasabat nilang mga mambabatas para nang sa ganon ay masampahan ng kaso, may rekomenda namin. Pero ang focus kasi ng Blue Ribbon Committee, paring Melo, ay in aid of legislation para hindi na maulit pang muli. Kasi magkakaroon ng duplication ng trabaho. Ang Pangulo magtatayo ng Commission on Flood Control. Within the next few days, binubuo na lang nila ito. So, kung akong tatanungin, mas gusto ko nga pagdating sa magsasampa ng kaso, dapat yung commission nila ng Pangulo dahil yun ay magiging independent yun talaga, paring Melo, at sasagot lang sa Pangulo. Kasi kung kami ang maghahabol sa kapwa mambabatas, may tinatawag kasing parliamentary courtesy. So, paano mo imbitahan ang isang congressman sa pagdinig namin? Baka sabihin ni congressman, excuse me, no? Pare-pareho tayo mambabatas, ba't ako sasagot dyan sa hearing mo? At saka meron din silang sariling investigasyon doon sa House pala. Kaya nga so napakadami ng hearing. Siguro, hearing in aid of legislation, paano natin maiwasan at hindi na maulit. Paring Melo, deja vu ito. Nung reporter parang tayo pareho,
yung kay Napoles, ito na yun, paring Melo ganun din Ang pinagkaiba lang, si Napoles nag-iisa. Ito ngayon, napakadaming kontraktor, pero napakalaking pondo naman, 1.3 trillion pinaghati-hatian. Si Napoles, daang bilyon lang, o daang milyon lang. Ay, may mga sumabit din mga politiko. So ito, may mga politiko din sasabit. So it's one and the same, naiba lang, nabago lang ang itsura, pero ganun pa rin, pandarambong sa budget ng bayan. Kaya, kailangan talaga gumawa ng batas na para maiwasan siguro pati yung penalty, hindi lang yung perpetual disqualification. Kung kailangan siguro talaga firing squad na yung mga yan, firing squad na lang siguro o bitayin na lang rather than mga life imprisonment kasi alang nangyayari, paring Melo. Okay, ang tanong namin yung mga makukuha nyo ba mga impormasyon, ebidensya o anong mga resulta ng investigasyon nyo, ano ang pakinabang niyan doon sa independent investigation o commission na i-create ni Presidente po? Siguro kung maitatatag ka agad yung komisyon na gagawin ng Pangulo, ipapasa namin yung mga impormasyon at bahala sila magsampa ng kaso. Basta sa amin, ang focus so far, hindi pa naman napag-uusapan namin nila Chairman Dante yan at saka nila Vice Chair Bato de la Rosa. Pero siyempre tutulong itong para hindi magkagulo-gulo, ipapasa namin when it comes to paghahabol dito sa mga tao na ito. Yung tingin ko kasi dapat itong Blue Ribbon, ang focus na lang siguro itong gumawa ng batas na paano natin maiwasan na itong mga ganito, yung simula sa BICAM, simula sa NEP, paano masilip na dapat ito, at mga insertion kasama dapat yan na bawal ka mag-insert. Wala kang karapatan na mag-insert or questionin ang pag-insert kasi nag-uumpisa lahat ito, paring Melo, sa insertion yung pagpasok. May ginawang National Expenditure Program na budget, pinasukan ng mga mambabatas. Yun ang naging problema dyan, paring Melo. Okay, sige po. Senator, salamat po sa panahon at hanggang sa susunod. Thank you po. Maraming salamat po. Magandang umaga po.